Natapos ang ating last chapter sa Dandoden, kung saan bumalik na ang ating mga bida sa kanilang paaralan. Bigla namang nagpakita sa harapan ni Shiratori at Momo ang mantis shrimp na kanilang tinalo, at ito ay nawala ng malay. Idinala nila ang alien sa bahay ni Seiko, kung saan binandahan nila ang mga sugat ng mantis shrimp, at binigyan din nila ito ng makakain. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandoden, at ito ay ang chapter 27 at 28. Nagsimula ang chapter, kung saan nagsimula ng kumain ang alien. Habang kumakain ito ay sinasabi niya na ang pangit ng lasa nito. Bigla naman siyang sinipa ni Seiko at sinabi, "Natigilan mo ang pag-ubos ng pagkain." Nag-aagawan naman sina Momo at Shiratori sa pagkain. Sinabi ni Momo na sinong may pake kung bisita ka dito. Maaari kang uminom ng ginger juice, at yun lang ang pwede. Sinaad ni Shiratori na dahil bisita ako dito, dapat mong ialok ang karne sa akin. Sinipa din ni Turbo Cat si Okaron dahil kinain daw niya ang kanyang oni o urchin. Patuloy na nag-aaway ang lahat at sinambit ni Seiko sa alien na isa kang kappa, kaya dapat mong kainin ang kappa Maki. Sinabi ni Okaron kay Turbo Cat na pero hinayaan mo lang ang Uni doon, habang sinambit ni Turbo Cat na itinabi ko yun dahil ito ang gusto kong huling kainin, ikaw na mangmang. Nagsasabunutan naman sina Momo at Shiratori. Sinaad ni Momo na ikaw na kalbong pangit, habang sinabi ni Shiratori na ikaw na makintab na bola. Sumigaw si Seiko at sinambit na mga walang kwenta kayo. Hinding-hindi ko na kayo bibigyan ng sushi ulit. Nang matapos na silang kumain, ay nagkwento ang alien sa kanila. Sinabi nito na ang anak kong lalaki ay may sakit. Nababawasan ang kanyang dugo kapag nagbabawas siya at umiihi, at kung hindi siya makakatanggap ng pang-araw-araw na blood transfusion, mamamatay siya. Namatay ang asawa ko dahil sa parehong sakit. Para sa kanyang gamutan, kailangan ko ng alien language, habang sinambit ni Momo na pasensya na, hindi ko makuha ang iyong gusto. Sinaad ng alien na ito ay tinatawag niyong pera. Kailangan ko ng maraming pera, ang mundo ko ay isang conflict zone, at wala akong paraan para makakuha ng pondo doon, kaya umalis ako para kumita ng banyagang pera sa ibang lugar. Matitibay ang mga katawan namin, at maaari kaming magtrabaho bilang isang bodyguard. Pero mahina ako, walang trabaho para sa tulad kong napadpad sa hirap, ang tanging magagawa ko lang ay ang mapanganib na trabaho bilang isang kriminal. Dahil sa kahinaan ko, namatay ang asawa ko, nasaktan ko ang mga tao, at napuno ng pag-aalala ang anak ko. Labis na lumuluha ang alien sa harapan ng ating mga bida habang sinasabi nito na napaka walang kwenta ko. Sinabi ni Okaron na ano ang maaari naming gawin para maialis ka sa sitwasyong ito. Kung mayroon ka nang sa akin, makakatulong ba ito para iligtas ang anak mo? Sinambit ni Momo na ano bang sinasabi mo? Huwag na nating pag-usapan yan. Sinaad ni Okaron na kung makakakuha siya ng pera para dito, okay lang ako. Maaari nating subukang ibalik ito mamaya. Sinabi ni Momo na ibalik. Mula saan? Una sa lahat, ang gamutan ng bata ay nangangailangan ng pang-araw-araw na transfusion, kaya walang silbi ang kumuha ng malaking halaga. Nakakalungkot ang sitwasyon, pero kailangan niyang kumita ng tuloy-tuloy na pera para makabayad sa pangangalaga. Sinambit ni Okaron na gusto niyang magtrabaho, pero wala namang trabaho ang pwede sa kanya. Paano siya makakakuha ng pera? Alam ko na ang tungkol sa kanyang suliranin, hindi ko maaring ipagsawalang bahala ito. Gusto kong tulungan siya. Sinaad ni Momo na kalmayan mo ang sarili mo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero... Bigla namang nagsalita si Shiratori at sinabi na ibabalik ko ito para sa iyo. Alam mo na, ang iyong bagay Takakura. Sinambit ni Momo na tumahimik ka, tanga na babae, habang sinaad ni Shiratori na ang klaseng babae na hindi susuporta kay Takakura kapag sinabi niyang gusto niyang tumulong sa iba, ay hindi kailanman maaaring maging katuwang niya. Sinabi ni Momo na kung makapagsalita ka ay parang kaya mo nang maging katuwang niya. Sinambit ng alien na tama ang sinasabi mo, Momo Ayase, ang tanging paraan ay ang gumawa ng wastong trabaho. Ken Takakura, ang iyong pag-aalala ay nagpapainit sa aking puso. Ayaw namang marinig ni Momo ang pangalang Ken Takakura, habang sinabi pa ng alien na ngunit labis na akong nagbigay ng pasanin sa iyo. Tulad ng ipinangako ko, hindi ko kayo sasaktan pa.
Ang alien ay tumayo upang umalis na at sinambit na humihingi ako ng paumanhin sa pagtagal ko rito. Maraming salamat. May bigla namang nagpatigil sa kanya at ito ay si Seiko. Sinabi nito na tungkol sa iyong dugo, mabaho ito. Sinaad ni Ocaron na hindi mo dapat sabihin yan. Iyon ay alienism. Hindi ito naaayon sa tama. Hinimas ni Seiko ang ulo ng alien at sinabi na tumahimik ka mangmang. Ang puting likido na ito ay ang iyong dugo, tama. Ang mga bendahe na nabasa ng dugo ay may kaparehong amoy. Kumuha ng gatas si Seiko at nais nitong ipatikim sa alien. Ininom naman kaagad ng alien ang gatas at sinabi na ito ay kapareho ng dugo namin. Sinaad ni Momo na seryoso ka ba? Grandma, paano ito nangyari? Sinambit ni Seiko na ang mga bendang iyon ay amoy basahan na ginamit sa pangpunas ng gatas. Ang gatas ay maaaring ituring na dugo ng mga baka, pero hindi ko akalain na ang gatas ay dugo rin ng mga kapwa monster. Sinabi ni Momo na totoo ba? Kung ganoon ay kumuha ka ng madami pang gatas, habang sinambit ni Ocaron na ang dugo ng Dover Demon ay gatas. Sinaad ng alien na medyo matabang ito, habang sinambit ni Seiko na ito ay tinimpla para sa pagkonsumo ng tao. May kilala akong isang dairy farmer, hihingin ko sa kanya na bigyan ka ng isang baka. Kailangan mong ibigay ang lahat ng makakaya mo, at alagaan ang iyong kalusugan. Napapaluha naman ang alien sa saya, habang inilipat ang scene, kung saan nakasakay na siya sa kanyang UFO. Sina Momo, Ocaron, Shiratori at Seiko ay nasa labas ng bahay, at binigyan na nila ng baka ang alien. Ang baka ay lumilipad papasok sa UFO ng Mantis Shrimp. Sinabi ng alien na salamat ng marami, hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob ko sa inyo. Kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang ako para sa inyo. Sinambit ni Seiko na tumahimik ka. Magigising mo ang mga kapitbahay. Magmadali ka na at umalis. Manghang-mangha naman sina Momo at Ocaron sa nakikita nilang napakalaking UFO, habang sinabi ni Shiratori na ako ang nangangalaga ng mundong ito. Huwag ka nang babalik dito. Nang makaalis na ang alien, ay sinabihan ni Momo ang kanyang lola na naniniwala ka na ba ngayon sa mga alien, Grandma? Sinabi ni Seiko na sinabi ko na diba siya ay isang kapa, habang sinambit ni Momo na ano. Ocaron, gumawa ka ng kung ano para sa matandang ito. Sinaad ni Ocaron na may ilang tao na magtatalo na ang mga kapa monster ay mga alien. Pagkatapos ng pangyayari, ay bumalik na sila sa loob ng bahay. Sina Ocaron, Momo, at Shiratori ay lumuhad sa harap ni Seiko. Sinabi ni Momo na nagmamakaawa kami. Bilhan mo kami ng uniform, Grandma, gamitin mo ang iyong talent fees bilang Dodoria. Sinambit ni Seiko na ilang beses ko bang kailangang bilhan kayo ng mga uniforme, habang sinaad ni Momo na sa pagkakataong ito, talagang aalagaan namin ang mga ito. Binulungan ni Shiratori si Momo na kami din ba? Sigurado ka ba dyan, habang sinabi ni Momo na wala tayong pera dahil estudyante pa lang tayo. Sa mga pagkakataong ganito, kailangan mong samantalahin ang pinansyal na kakayahan ng mga matatanda. Bangulong din si Ocaron na sa pagkakataong ito na ang pangatlo natin. Sinabi ni Seiko na Ira at apat ang mata, bibilhan ko kayo, na ikinagulat ni Momo. Sinambit ni Momo na teka lang, bakit hindi ako kasali, kagalang-galang na Grandma. Sinaad ni Seiko na ayoko ang tingin ng iyong mga mata, sinasabi nito na sumantalahin natin ang pinansyal na kakayahan ng mga matatanda. Hanggang sabihin kong tumigil ka, gagawin mo ang impression kay Hiroshi Abe. Si Hiroshi Abe ay isang model at aktor sa bansang Japan. Sinabi ni Momo na nagbibiro ka ba? Parang akala mo naman na gagawin ko yan. Sinambit ni Seiko na sino sa tingin mo ang kausap mo. Tama na, kalimutan mo na ang usapan tungkol sa uniforme, hindi ko naman kailangang isuot ang mga iyon. Bigla namang ginaya ni Momo ang itsura ng aktor na si Hiroshi Abe. Si Shiratori ay tawang-tawa at sinaad na ano bang problema sa mukha mo. Sobra-sobra naman yan, habang bamulong si Ocaron na medyo cute yan. Sinabi ni Seiko na hindi siya mukhang ganyan. Nakakainis ka. May bigla namang nag-doorbell sa pintuan ng kanilang bahay at sinabi ni Seiko na pumunta ka doon Momo at pagbuksan mo siya ng pinto. Ngunit kailangan mong panatilihin ang itsura ng iyong mukha. Si Momo ay naglakad patungo sa pinto habang sinasabi na balbula ng rocket engine.
Sinaad ni Seiko na nasa tabi lang ako at pinapanood ka. Huwag kang titigil sa ginagawa mo habang sinambit ni Momo na balbula ng rocket engine. Binuksan na ni Momo ang pinto at sinabi na hello, ako si balbula ng rocket engine. Ang tao na nag-doorbell ay isang binata at kilala niya si Momo. Kilala din ni Momo ang binata at ang pangalan nito ay Gigi. Sinabi ni Seiko na nandito ka na. Sinabi ng iyong nanay ay pupunta ka daw dito habang sinambit ni Momo na ano. Bakit ka nandito? Tinanong ni Okaron si Seiko kung sino ang lalaki habang sinabi nito na siya ang kababata ni Momo at una niyang pag-ibig. Habang pinagmamasdan ni Okaron sina Gigi at Momo, sinabi nito sa kanyang isipan na siya ang unang pag-ibig ni Miss Ayase. Mukhang cool siya, batay sa kanyang kasuotan, tiyak na siya ay isang tunay na atleta at mukhang totoo ang kanyang intensyon, kaya kung nahulog si Miss Ayase sa kanya, tiyak na isa siyang matikas na lalaki. Sinabi ni Gigi na ang sobrang pangit na impresyon na ginawa mo ay walang katumbas. Bigla naman itong kumilos ng kakaiba at sinambit na Momo, napaka-sweet naman. Napa-make face naman sina Okaron, Shiratori at Momo, habang sinabi ni Gigi na matagal-tagal na, Momo. Maaari ba tayong magsimula sa isang yakap? Sinaad ni Momo na Diyos ko, nakakainis ka, ano bang problema mo? Sinambit ni Gigi na sige, tatanggapin ko ang nakakainis na yan. Bigyan mo pa ako. Sinabi ni Momo na Okaron. Tulungan mo akong patayin itong lalaki na to. Sinaad ni Seiko na matagal na tayong hindi nagkita Gigi, habang nagbigay galang naman si Gigi at sinabi na magandang gabi, oo, matagal-tagal na, napakaganda mo pa rin, ma'am. Sinambit ni Seiko na napansin kong umunlad ka na at naging henyo, sige mag-ayos ka na, at isipin mo na bahay mo talaga ito. Sinabi ni Momo na teka lang, anong sinasabi mo? Habang sinambit ni Seiko na hindi pa ba halata, simula ngayon, lilipat na siya sa atin. Sinaad ni Momo na ano? Para saan? Bakit naman? Sinabi ni Gigi na humahadlang ka, pero iyon ay simpleng pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa akin. Sinambit ni Seiko na napakatalino mo talaga. Sinaad ni Gigi na papasok na ako, habang sinabi ni Momo na teka muna, wala ka pang permiso sa akin. Sinambit ni Okaron na titira siya dito, habang sinabi ni Shiratori na ito ay ganap na hindi natural, sinusubukan ba nilang maglabas ng mga bagong demonyo? Maaaring sinusubukan nilang magtipon ng mga tapat na kaalyado upang maghanda para sa pagdating ng huling labanan. Sinabi ni Okaron na hindi, sa tingin ko hindi iyon, habang sinaad ni Shiratori na hindi ko ito papayagan, Momo Ayase. Sinambit ni Momo na ano ang problema mo, habang sinabi ni Shiratori na hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga balak mo ay ganap na halata. Nahaharap tayo sa isang banta mula sa alien ngayon, kaya nakikipaglaban ako sa iyong tabi, pero kapag naayos na yan, ikaw naman ang susunod. Sinabi ni Momo na sinasadya na naman niyang palakihin ang mga bagay-bagay, habang sinaad ni Okaron na mukhang ganoon nga. Sinambit ni Shiratori na sige, magtitipon din ako ng mga kaalyado. Para labanan ka sa huling paghaharap. Si Shiratori ay agad na tumakbo papalayo at sinabi na aalis na ako. Sa susunod na lang. Sinambit ni Momo na isa na namang sakit ng ulo pagkatapos ng isa pa dito. Si Okaron ay lumabas na ng bahay at sinabi kay Momo na aalis na din ako habang sinaad ni Momo na okay. Mag-ingat ka. Bigla namang tinawag ni Momo si Okaron at may sinasabi ito gamit ang kanyang daliri na hindi naman maintindihan ni Okaron. Sinabi ni Momo na ang sabi ko ay kita dagdag kits bukas. Ngayon, ikaw naman ang dapat magsabi nito. Sinambit ni Okaron na ako ba? Kailangan ba talaga habang sinaad ni Momo na oo. Sabihin mo na. Sinabi ni Okaron na sige, kita kits bukas, habang sinaad ni Momo na magaling. Si Okaron ay tuluyan ng umalis, habang namumula ang kanyang mga pisngi. Agad namang bumalik si Momo sa kanilang bahay at sinabi, na hindi ko makuha, sabihin mo sa akin kung bakit si Gigi ay mananatili dito, sa buong detalye. Si Gigi ay kumakain na habang sinasabi nito, na ma'am, sobrang sarap ng luto mo, seryoso. Sinabi ni Seiko, na napakatalino mo talaga, habang sinaad ni Momo, na naririnig mo ba ako?
Sinambit ni Seiko na sinabi ko na sa iyo, parehong napunta sa ospital ang mga magulang ni Gigi. Sinabi ni Momo na bakit dito. Sa mga pagkakataong ganito, dapat ay manatili siya sa mga kamag-anak niya. Sinaad ni Seiko na napakalupit mo, kailangang magtulungan ang mga tao sa oras ng pangangailangan. Sinabi ni Gigi na napaka-cool mo ma'am, habang sinambit ni Seiko na napakatalino mo talaga. Kumain ka hanggang sa mabusog ka. Sinaad ni Momo na Granny, pinaglalaroan lang niya ang damdamin mo, habang sinabi ni Seiko na huwag kang tanga, hindi pa ako kailanman naapektuhan ng emosyon, ni minsan. Sinambit ni Gigi na napaka-sweet mo ma'am, habang sinabi ni Seiko na saan ba nakuha ang iyong pagiging henyo, Gigi. Kumain ka ng mabusog. Pagkatapos kumain ni Gigi, ay tinulungan niya si Momo na maghugas ng plato. Sinabi ni Momo na may kakaibang nangyayari rito. Sinambit ni Gigi na naging mabuting magkaibigan ba talaga tayo noon. Noong nasa elementarya tayo, pinagtawanan kita, Momo, pero kung babalikan ko ngayon, seryoso akong nagsisisi doon. Kaya ko nang makakita ng mga espiritu ngayon. Nagulat naman si Momo at sinambit na nagkataon bang nakapulot ka ng gintong bola. Sinaad ni Gigi na anong gintong bola. Ano ba yung bastos na biro na yan? Sinabi ni Momo na hindi. Kalimutan mo na lang na sinabi ko yon. Sinambit ni Gigi na ganun pa man, nagkahiwalay tayo simula noong junior high nang lumipat ako, ang lugar na nilipatan namin ay nasa malayo sa bundok, napakaraming kalikasan doon, nagustuhan ko ito. Dagdag pa dito, malaki ang bahay at napakaganda, noong una, sobrang nakakabighani ito, pero unti-unti, nagsimula akong makaramdam na may hindi tama. Mahirap ipaliwanag pero ang mga bagay na naroon, tulad ng banyo at palikuran, ay tila may pagkakaiba kumpara sa karaniwan. Sinabi ko ito sa mga magulang ko, pero ayaw nilang makinig, kahit ako, pinaniwalaan ko na lang na iniisip ko lang ito, nagkunwari akong hindi ito napapansin at ipinagpatuloy ang buhay ko. Pero lumitaw ito sa harap ko, malinaw na parang araw, na para bang sinasabi, hoy, tingnan mo ako. At mula noon, nakikita ko na ito palagi. Pagkatapos noon, nagsimula ng magkasakit ang mga magulang ko, kaya kumuha kami ng mga sinasabing sikat na espiritista, upang magsagawa ng exorcism. At pagkatapos, sa 5 espiritista, 3 sa kanila ay nagpakamatay, maging ang pinaka-experienced na espiritista ay hindi nakapag-exercise nito. Ang huling taong sinabi nilang dapat kong lapitan, ay siya. Sinabi ni Momo na yan pala ang kwento, sana sinabi mo na yan sa simula pa lang. Hindi man lang sinabi ng matandang yun na pupunta ka, at ngayon nakikita ko na marahil ay tama ang desisyon mong pumunta rito. Sinambit ni Gigi na Momo, patawad, habang sinaad ni Momo na pwede bang tumigil ka na. Anong ikinasasorry mo? Sinabi ni Gigi na maraming bagay, ang pagtawanan ka noon, at ang pagsali mo sa mga mapanganib na bagay na ito. Sinaad ni Momo na kung kailangan mong humingi ng tawad para dito, sana hindi mo na lang tinanong sa simula, ayos lang, matatag ang grandma ko. Tatalunan niya ang masamang espiritu sa isang tama lang. Narinig ni Seiko ang sinabi ni Momo at sinaad nito, na wala akong gagawin, gaya ng sinabi ko sa iyo, magagamit ko lang ang aking kapangyarihan sa loob ng Kamikoshi City, ikaw ang kailangang humawak sa misyon na ito, Momo. Nagulat naman si Momo sa sinabi sa kanya ng kanyang grandma, habang sinambit ni Gigi na teka lang, tinawag mo ba siyang grandma? Sinabi ni Seiko na hindi siya nakakakita ng mga espiritu noon, pero ngayon kaya na niya, maaaring may kaugnayan ang gintong bola dito. Gampanan mo ang misyon na ito, at bibilhan kita ng mga uniforme hanggang sa bumalik ang mga baka. Tulungan mo siya at pasabugan ang bahay na iyon. Dito na natatapos ang chapter 27 at 28 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.